Tayo po'y muling mag-devotion, morning devotion, awit tayo sa Panginoon. Awitan natin siya. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord. Pangunahan tayo ni Samuel sa mixing panalangin. Po tayo manalangin, Panginoon. Salamat sa bagong umaga na pinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga pagkakataon na kami makakapagpuli at makakapagpiling ng iyong salita, Panginoon. Pagpalain po ang araw nito. Pagpalain po ang bawat isa. Bigyan ng karunungan, Panginoon, upang maunawain ang iyong salita. Salamat po. Bless niyo po ang bawat isa. At samahan, Lord God, yung Holy Spirit, Lord, sa bumawa nito. Thank you, Lord, devotion. Ang nais niyo po sa tao ay kanilang marinig, Panginoon. Ang kanilang pinakot, kanilang pahayag ay mahayag sa kanila. Salamat, Lord God. Ingatan niyo po kami sa devotion nito. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y dumako naman sa salita ng Diyos. At pangunguna tayo ni Teacher Mitch sa pagbasa. At ang verse na ito ay isa sa napakahalagang talata na kailangan nating masaulo, masabuhay, masapuso bilang mga mananampalataya. Mula sa Matthew 6:33 at babasahin po ni Mamenchi. Malakas, Mamenchi. Sabi po dito sa Mateo 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Salamat sa Panginoon. Ito po'y ibabahagi ni Precious Calcetas, no? Sa ating devotion ngayon. At ang kahalagahan ng pag-una sa ating Panginoon. Precious. Sabi po doon, unahin daw po muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay idaragdag na lamang sa iyo. Sa English po doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Seek, ibig sabihin, hanapin, saliksikin. So, bakit kailangang hanapin po ang kaharian ng Diyos? Hindi naman nawawala ang Diyos, hindi naman nawawala ang kanyang kaharian. Pero ang totoo po, tayo pong tao yung nawawala. Kasi kung mapapansin po ninyo yung mga naunang verses at sumunod na verses po dito bago mag Matthew 6:33, patungkol po ito sa mga kabalahang panlupa. Yung mga bagay na normal naman na kailangan ng tao, kailangan natin sa buhay sa pang-araw-araw gaya ng pagkain, damit, inumin, lahat yung mga lalo na alalahaning panlupa na iniisip natin sa bawat pagising pa lang natin sa umaga. So, pero dito po pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na dapat alam po natin yung prioridad natin sa buhay, na kung papaanong ang mga ibon sa himpapawid ay pinapakain ng Diyos, kung papaanong ang mga halaman sa parang ay
dinaramta ng Diyos ng mga magagandang bulaklak. So gaano pa kaya tayong tao? No po, ganun po yung pagpapahalaga ng Diyos sa tao, kaya naman dapat po matutunan din po natin na pahalagahan ang Diyos ng higit sa lahat. Sapagkat yun po yung kalooban ng Diyos. At ang lahat ng bagay, sabi dito, ay idaragdag na lamang po sa atin. So, yung mga biyaya po, pagpapala at lahat ng mga pangangailangan natin sa buhay, alam po yan ng Panginoon at hindi yan lingid sa Kanya. Pero sa puntong ito ng buhay natin, gusto po ng Panginoon na dapat unahin natin siya dahil siya po ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Higit po sa mga iniisip natin para sa pansarili natin, meron pong Diyos na nag-iisip para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya naman nawa po maging ano po ng puso natin yung unahin lagi ang Panginoon sa buhay natin. Pagising pa lang sa umaga, dapat ibigay natin yung oras na para sa Kanya. Sa buong isang linggo, gaya ng araw ng pagsamba, ibigay natin yung araw na para sa Diyos. Sa mga kinikita nating salapi, ibigay natin yung 10 bahagi na para sa Diyos. So sa bawat aspeto ng buhay natin, dapat lagi siyang una, hindi lang dapat lagi siyang kasama, hindi yung nasa huli siya o kapag may kailangan tayo, tsaka tayo tatawag sa Kanya. So paano tayo pagpapalain ng Panginoon kung hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban niya? So dito po, pinapakita na ang kalooban ng Diyos ay unahin natin ang kanyang paghanap sa kanyang mukha, sa kanyang presensya, sa pamamagitan ng pananalangin, pagdalo sa mga gawain, sa personal nating paglapit sa Panginoon, sa ating pag-devotion, sa araw-araw nating buhay. Unahin natin ang Panginoon at panigurado, hindi po tayo ihuhuli ng Panginoon. Amen. So, napakaganda ng talatang ito. Ulitin natin. Mateo 6:33. Tatapatunahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at lahat ng bagay na ito o material na pangailangan ay idaragdag o ibibigay sa atin ng Panginoon. So, praise God. So, lahat tayo gusto nating mapagpala. Pero ang Panginoon, tinuturuan niya tayo paano ba tayo niya pagpapalain. Unahin natin ang kanyang kalooban, ang kanyang kaharian, ang kanyang kagustuhan. Amen? So, salamat sa mensahe. May isi-share pa ba, Mamenchi, kahit ekse? Tungkol sa verse na yan? Kasama na dyan yung pagbibigay sa gawain sa iyo. Totoo ba? Okay? Wala ba kayong tanong sa ating talatang ito? So, ang dami pang agaw para ang Diyos ay ating unahin. Naway yan ay ating mapagtagumpayan. Ang mga bagay na umaagaw, na puwang para sa Panginoon. Kaya yung isang tao na nakakilala sa Panginoon, na inuuna ang mundo, pero nung makilala niya Panginoon, inawit niya ito. Inimbento niya yung katang ito. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Amen. Sa umaga pa lang pagkagising, ngalan niya, purihin, pampahin, hanapin ang kanyang mukha. Amen. Sa magandang araw, pagpalain tayo, samahan, pangunahan, pagharian, tulungan ating Panginoon. Tayo mag-closing prayer, Teacher Minchie. Panginoon, maraming salamat po sa natapos naming mixing gawain sa iyo ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pag-awit sa iyo. Salamat po, patuloy mo kaming turuan
na unahin ka sa lahat ng oras, sa lahat ng aming mga gawain sa pang-araw-araw, at sa lahat ng aming plano, Panginoon. Turuan mo kaming lahat na unahin ka. At Lord, may pangako kami, Panginoon, sa amin na, Panginoon, lahat ng mga bagay na nais namin ay ipagkakaloob mo naman. Salamat po sa iyong mga pangako. Salamat po sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin. At Panginoon, sa buong buhay namin ito, patuloy mo kami samahan, ingatan, gabayan, at hayaan niyo, Panginoon, na maranasan namin ang patuloy na pagpapala mo. Ayon sa iyong pangako. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Yes, bless nyo rin pang misyon sa Mindoro MTM. Di ako magsasawa, Purihin ka, yes, Lord. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Amen, amen, amen. God bless you. God bless you. Palain tayo ng Ama, Anak, ng Banal na Espiritu. Good morning po. Bye-bye po. Bye-bye tayo. God bless you.